Magandang araw sa inyong lahat. Balik ulit ako sa aking opinion, sa aking reaction dito sa aking YouTube channel. Marami pong salamat sa mga baguhan pong subscriber na pumasok po sa ating YouTube channel at yung mga datihan na rin po. Sa inyong lahat, marami pong salamat sa suporta, sa tiwala. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, kung pwede lang ho, lambing. Manglambing po ako sa inyo na pwede pakisubscribe po sa ating YouTube channel. Para papanood ninyo o mapakinggan ninyo ang aking opinion o sa aking mga reaction na lalo na nangyari sa atin ngayon. Ayan, 2 araw naman ako hindi nakapag-vlog. Iba-ibang balita ang na-encounter. Wala kasi kami kanina. Sabi ko, pag-uwi ko na lang, tsaka na lang ako mag-opinion ito. So ito yung opinion ko. Tanto kong panunood sa mga video kanina habang sa pinupuntahan, may pinuntahan kami kanina eh. Napanood ko tong CNN News 18 na i-picture din pala itong rally ng INC o Iglesia ni Cristo. Hindi lang pala Al Jazeera ang nakapapicture dito, pati CNN. Sabi ko, uy, CNN News 18 na i-feature din pala nila 9 days ago ang itong rally na to ng INC. Hanggang ngayon may nakita tayo na karaang araw na mayroon ng inisyuhan ng warrant of arrest at makahinuli na pero hindi man yun kilala. So ito na yung katas ito na yung nagbunga ang rally ng Iglesia ni Cristo na gumalaw ho dapat ang gobyerno. So isa pa itong title na nilagay dito sa INC, ito yung title nila sa kanilang pag-cover kay INC sa CNN, patungkol dito sa INC. Ito yung title nila na Manila Uprising, 27,000 Rally Against Flood Control Corruption, Iglesia ni Cristo leads protest. Yun. So matindi no? So maraming salamat sa Iglesia ni Cristo. Kasi talagang sinulat ko lang dito. Pero kung hanapin ninyo, yan ho talaga yung title nila, itong INC. So ito yung mga interview nila nung during the time na nagrarally. Ipakita ko sa inyo yung mga reaction ng miyembro ng Iglesia ni Cristo na hindi talaga natuwa sa nangyari nung time na yon. Hanggang ngayon naman siguro kung ako rin ang miyembro halimbawa ng INC, nakulangan pa rin ako kasi wala pa rin talaga eh. Sabi ko nga, sayang ang pagod ng Iglesia ni Cristo dito sa ginawa nila na accountability at saka transparency ang kailangan nila. Pero ngayon, sa 1 linggo mahigit na nangyari, hindi pa rin nakikita natin na talaga kung sino ang dapat managot dito sa flood control o insertions na nangyari noong 2025 na budget. Ipasok ko itong mga interview ng CNN. For transparency, INC for accountability. Yung ginagawa ng Senado tungkol sa pag-interview hinggil sa mga anomalya sa flood control. Sa nakikita namin, dahil sa napakabagal ng ginagawang investigasyon at sa tanaw namin, ay para bang nalilihis sa katotohanan. Kaya kami narito para manawagan sa pamahalaan na gawing totohanan ng pag-iimbestiga at huwag pagtakpan ang sinuman na talagang nasasangkot sa anomalyang ito. Sino man siya, anuman ang kalagayan sa lipunan, dapat lamang na marigot. Nagsimulang manalig sa almost or 100 araw na yung proseso
pero wala pa ring nakukulong. Marami ng mga pruweba, maraming mga lumalabas na lahat ng mga ebidensya. Pero bakit, ang tanong namin, bakit wala pa rin nakukulong? Imbes na para na lang sa mahihirap yung pondo ng pamahalaan, napupunta pa sa mga bulsa ng mga sakim ng mga mayayaman. Mga organisasyon upang sama-sama nating isatinig ang napakahalaga at napapanahon. Sisingyo mga kababayan, mismong Pangulo ko, mismong infrastructure loan proposal para sa Pilipinas. Ang nais natin ay ang pagbagsak ng katiwalian. Ang dapat na gawin, ipatupad ang patas upang makabangon ang Pilipinas. Kaya ipinapanawagan po natin ang mga sumusunod. Bawat Pilipino sa resulta ng pagdinig sa kaso. Saan ang paniniwag ng magulang-gulang? Tingnan ang hinaiwan ng magulang. Talaga pong galit na galit. Galit po kami sa mga magnanakaw. Lalong-lalo na po, tayo po ay nagbabayad din ng tax. Ngayon po, tayo po pala ay tinatanggalan ng karapatan ng mga namumuno. Ninanakaw po nila yung kaban ng bayan. Sa pamamagitan po ng mapayapang pagtitipong ito, sana po lumabas na ang hustisya para sa atin at may ibalik na po yung pera sa mga tao. Ilang buwan na nasa baha ang maitutulong. Kaya ako pinagtataka, bakit tayo naririto? Nakaka-proud, no? Kasi talagang yung mga miyembro ng Iglesia ni Cristo nangunguna doon, nagsalita sila doon. Nakikita natin kung gaano talaga sila tumayo sa kanilang sarili. May mga ordinaryong tao yun, ha? Yung in-interview ng INC, di yun mga mayayaman tao. Pinakamababang antas yun. Kasi yun ang naman talaga ang yun naman talaga ang mababang antas talaga ang unang naapektuhan dito. Kasi sino bang pumapasok araw-araw sa trabaho? Sinong lumulusong sa baha araw-araw? Tayong mga mababang antas, tayo yung nagkukommute, tayo yung maaga bumangon para papasok sa trabaho, sasagupa ka sa baha, sasagupa ka sa ulan, ganon. So yun yung na-interview doon, ako bilib sa mga nagsalita noon, sa miyembro ng Iglesia ni Cristo. Talagang nilabas nila ang kanilang saloobin. At sana napanood yun sa national government para itong nangyari noong 9 days ago na ang pagraraliw, wala talaga. Hindi talaga nila pinakinggan itong Iglesia ni Cristo na panawagan na transparency at may managot na dapat. Sino ba yung hinuli nung nakaraan? Yung district engineer ng Region 4A ba yon? Yung nahuli sa Quezon City. At mayroon pang, I think 7 silang hinuli. Pero hindi kilala yun. Dito sa mga malalaking pangalan ang involved sa flood control o dito sa insertions, hanggang ngayon si Saldico nagpakita pa rin ng kanyang mga video na sinong involved doon. At diin pa din itong pamilya Marcos sa kanyang sinasabi doon. So ang sabi na naman ng iba, AI daw yon. Kasi yun pa rin daw ang damit.
ano ba yung mga analyze nila doon sa video na yon. AI man yan o original na tao na nagsalita doon. Dapat talaga kumilos ng gobyerno. Kasi ang Iglesia ni Cristo nagsalita na itong parating na rally, sino mamumuno nito? Katoliko? Ako sabi ko, nagsisimba ko ng Katoliko ha. Pero kagaya ba ang yung ginawa ng INC, kaya ba tapatan ng Katolikos? Kung interviewin itong mga Katoliko, siguro ewan ko anong sasabihin nila doon. Baka sabihin naman nila, resign Sara Duterte, yan ang ano nila. Kasi ayaw naman nila yan eh. Ang Iglesia ni Cristo, mayroon bang pinapatamaan ng mga politiko? May pinapatamaan bang mga leader ng bansa? Wala. Ang ano lang talaga panawagan doon, managot dapat. Ang sinong managot? Kasi ang tagal na nito ng mga issue na to, ilang buwan na. Tapos sabihin natin, magyabang na ang mga nasa nakaupo nito sa gobyerno ngayon. Unang-una, sino bang unang nagyabang dito? Na may managot na bago magpasko. Si Presidente ba? Presidente ang ano dito nagyabang. Sunod itong si Ombudsman, sunod itong sa SILJ na magkapatid na walang ginawa, puro presscon. So, tingnan nyo, balikan nyo nga itong mga nag-interview noong CNN News. Hindi ito lumalabas sa mga local media, sa mga mainstream media, hindi ito lumalabas kung sinong interviewin nila doon. Hindi sila nag-interview. Pero itong CNN News, nakikita natin kung saan sila nag-interview. Ito yung hindi bias. Doon talaga sa pinakamababang antas na tao nag-interview, hindi yung nakakotse, hindi yung nakakurbata, hindi yung naka-long sleeve. Talagang simple-simpleng tao ang in-interview. Kasi alam kasi natin kung sino talaga apektuhan ito eh. Tayo yun. Na walang mga kotse, walang mga sasakyan, walang mga limousine, walang mga Mercedes, basta walang kotse. Tayo yun. Ang hirap kaya mag-commute pag binabaha ka. Stuck ka sa traffic. Lulusong ka sa baha. So anong sunod nun? Maka-leptospirosis ka pa, maka-lipunga ka pa. Yan yung ano eh. Ano nang resulta ng pagbabaha? So itong darating na rally, itong November 30, kaya ba tapatan yung nangyari noong ginawa ng IEC? Ganito lang siguro, di kaya eh. Di kaya tapatan ng ano eh. Kalingkingan ba? Hindi kaya tapatan ng mga magrarally itong sunod na linggo. Ano ang petsa na ngayon? Ngayong November 30 ang rally. So sino ang kanilang tutumbukin sa kanilang rally? Alam na natin kung sino. Dito nga sa rally na itong INC na yun, napakatiwasay. Ito nga ngayon di ba ito ba yung nahuli kong vlog lang na ang mga PNP medyo kabado sila dyan. Hindi kabado na patalsik si Bongbong Marcos. Paano nila i-handle? Kasi alam naman natin kung gaano kagulo yung mga yan. Yung mga pare nga dyan, yung mga iba dyan na sumasali, yung mga madre. Nakita naman natin noong nakaraang araw na doon sa Ortigas Center, doon pa sila sa traffic mismo sa EDSA, doon sila dumaan ang kanilang pagrarally. Nakikita natin doon na nakaprowisyo sila, pero kapag Iglesia ni Cristo, saan sila? Doon sa Luneta, sa Carino Grandstand. Hindi ho sila nakasagabal sa traffic. Tinitingnan ho nila yung sitwasyon. Pero itong magrarally itong sunod na linggo, tingnan natin. 'Di ba? Makita natin yung kaguluhan diyan na haharangin ng mga pulis. Pero yung sa INC, nakita ba natin noon na may hinaharang ng mga pulis, may namimilit diyan, may wala. Pero ito kakaiba ito. Tsaka sana nga mapakinggan na kasi napakaganda yung in-interview nun doon sa CNN. At saka congrats dito sa mga international na mga cable channel kasi talagang sila ang nagko-cover kakaiba talaga sa local na mga mainstream media. At yun, nagsalita na mismo yung mga mababang antas na mga
tao at natapat pa dito sa Iglesia ni Cristo na alam naman natin na mayroon talaga silang malasakit. May malasakit sila ikumpara sa ibang religious organization ngayon kasi wala silang pakialam doon, labas sila doon. Yung iba ngayon ang layo-layo ng pinanggalingan, sariling pamasahe. Sariling kung nag-hotel yung iba doon. Yung malayo na siguro nag-hotel yun. May nakita ko sa balita, hindi na lang kumuha ng tulugan, doon na lang mismo sa Luneta nagpalipas ng gabi kasi mayroon pang kinabukasan na rally, aatin pa siya. Ganon sila kadedicated sa ating bansa. Pero yung ibang religious group dyan, yung ibang tao dyan, lalo na sa gobyerno ngayon, wala silang pakialam sa mga tao. Pero itong religious group na ANC, hindi sarili nila ang iniisip. Lahat, pangkalahatan yan. Ganon sila mag-isip sa mga tao ngayon na apektado na sobra. Hindi nila inisip na yan sila lang apektado. Lahat tayo dito. Kaya labas tayo lahat. So, ulit, INC, maraming salamat sa inyo. Kasi na-feature na kayo sa malalaking cable network. Al Jazeera at saka itong CNN. Kung hindi ho dahil sa inyo, yung mga ibang tao dyan na sa ibang bansa, di nila makita mga balita yun. So sa pamamagitan nitong itong ginagawang rally ninyo na natapos talaga ng matiwasay, peaceful rally, saludo po ako sa inyo. God bless.